Mga ka-sports, isang batang Pinoy mula Cebu ang ngayon ay unti-unti nang gumagawa ng pangalan sa Europa. Imagine niyo ha, 18 years old pa lang pero nakakapag-ensayo na kasama mga kilalang Spanish coaches at napahanga pa raw ang coach na minsang umawak kina Paul Gasol at Ricky Rubio. Pero hindi lang yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ha. Dahil may malaking update rin tayo tungkol kay Benny Boatwright at posibilidad makasama niya si Justin Brownlee daw sa Gilas Pilipinas. Samantala, diretsahan ding sinagot ni Coach Chot Reyes ang usap-usapang papalitan na raw si Bolbol sa TNT. Kaya siguraduhin ninyong tapusin ang video nito dahil loaded tayo sa matitinding basketball updates. Pero bago yan, kung trip mo po ang ng content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Sa panahon ngayon, kitang-kita natin kung gaano kalakas ang basketball development sa Europa. Sa katunayan, ilan sa pinakamalalaking superstar sa NBA ngayon ay galing sa Europe. Kapag pinagsama-sama mo nga sina Nikola Jokic, Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo at kasali na rin si Victor Wembanyama, parang kaya na nilang bumuo ng sariling super team. Ibig sabihin lang nito, napakataas ng kalidad ng training, system at basketball IQ na nade-develop sa Europa. Kaya malaking bagay para sa kahit sinong batang player kapag nabigyan ng oportunidad na makapag-training doon. At good news mga ka-sports dahil may isang batang Pinoy na ngayon ay unti-unti nang umaangat sa Europa, sa European basketball scene. Siya nga ang Cebuano standout na si Henry Suico. Ang batang ito ay isang top-ranked high school player sa Pilipinas at kilalang kilala bilang isang tall guard na may magandang court vision, passing ability at mataas na basketball IQ. Sa kanyang edad na 18 years old pa lang, nasa 6'1" agad ang kanyang height kaya malaking potential talaga ang nakikita ng marami sa kanya. Ayon sa mga ulat, naging posible raw ang pagpunta ni Henry sa Spain dahil sa tulong ng Bayanihan Elite Basketball Program sa UK. Sa pangunguna ni na Coach Alex Arcilla at Coach Leo Casinilo na dati ring naging mentor ni Henry. Dahil sa kanilang koneksyon sa Europa, nabigyan si Suico ng pagkakataon makapag-ensayo sa ilalim ng mga Spanish coaches na may malalim na karanasan sa international basketball. At dito lamang humanga ang mga coaches kay Henry. Ayon kay Coach Alex, nagustuhan ng Spanish coaches ang competitiveness, basketball IQ at pagiging coachable ni Henry Suico na kung saan isa raw itong player na mabilis matuto at kayang mag-adjust sa kanilang sistema. At pagdating niya sa Spain, halos wala ng pahinga si Henry. Dahil nga, agad siyang isinabak sa ensayo sa ilalim ni Coach George Lorenzo. Si Coach George Lorenzo ay isang respetadong Spanish coach na minsan nang naging bahagi ng pag-develop ng mga kilalang international stars kagaya nila Paul Gasol at Ricky Rubio. Kaya isipin ninyo mga ka-sports ha, napakalaking exposure nito para kay Henry Suico. At ayon pa sa mga reports, isa raw sa pinaka-nagustuhan ni Coach George ay ang pick-and-roll execution ni Henry dahil nga sa kanyang murang edad, nakitaan agad siya ng magandang decision making at composure sa laro. Napakalaga niyan lalo na sa modern basketball ngayon kung saan malaking bagay ang pagiging smart guard at mahusay sa pagbabasa ng depensa. Matatandaan na hanggang May 12 ang elite camp ni Henry sa Spain at marami ang naniniwala na posible pa siyang mabigyan ng mas malaking oportunidad pagkatapos nito. Posibleng invitation sa mga malalaking camps, exposure sa European clubs o baka balang araw ay tuluyang makalaro sa professional level abroad. At kung magtuloy-tuloy ang development niya, malaking tulong din ito balang araw para sa Gilas Pilipinas. Kaya imagine niyo na lang ha, isa na namang Pinoy guard ang nade-develop sa international system, mas mataas ang basketball IQ, mas lalawak ang experience at mas magiging ready sa international competition. Kaya supportahan natin ang journey ni Henry Suico sa Spain dahil hindi lang ito personal success story, posible din itong maging future investment para sa Philippine basketball. So dito naman tayo kay Benny Boatwright at Justin Brownlee sa Gilas. Samantala mga ka-sports, excited naman ang marami sa posibilidad na magsasama daw sina Benny at Justin Brownlee sa national team. Sa isang interview, ibinahagi ni Benny Boatwright na excited na siya sa posibilidad na makalaro kasama si JB lalo na sa international tournaments tulad ng Asian Games. Ayon kay Benny, isang hearing na lang daw ang natitira sa kanyang naturalization process para tuluyang maaprubahan. At kapag nangyari yon, malaking development talaga ito para sa Gilas Pilipinas. Kapag pinagsama mo kasi sina Justin Brownlee at Benny, makakaroon ng napakabigat na kombinasyon ang national team. Dahil nga si Brownlee, alam naman natin na isa sa
sa mga pinaka-versatile at pinaka-clutch na import na nakita natin sa Philippine basketball. Kaya naman, kaya niyang gumawa ng plays, mag-control ng tempo at mag-step up sa crucial moments. Habang si Benny Boatwright naman ay may kombinasyon ng size, shooting at inside presence. Kapag ginobol si Brownlee, may Benny Boatwright ka na pwedeng sumabog sa perimeter o sa ilalim. Kapag naman si Benny ang tinutukan, luluwag ang driving lanes at playmaking opportunities ni Brownlee. Sa Asian level, napakalaking advantage ng ganitong klaseng tandem dahil maraming team sa Asia ang nahihirapan laban sa versatile players na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. At defensively, malaking tulong din sila. Si Brownlee, kilala sa kanyang hustle at perimeter defense, habang si Benny Boatwright naman ay may size at physicality laban sa malalaking frontline ng ibang bansa. Kaya kung matutuloy ito mga ka-sports, posibleng isa ito sa pinakamapanganib na lineup ng Gilas sa mga susunod na international tournaments. So dito naman tayo kay Chot Reyes, nilinaw ang ball issue. Habang mainit ang usapin tungkol sa Gilas, umugong naman ang balitang na posibleng palitan na raw si Bol bilang import ng TNT Trophong 5G, pero agad itong nilinaw ni Coach Chot Reyes. Ayon kay Coach Chot, wala raw silang plano na kumuha ng bagong import at manatili silang committed kay Bol. At kung tutusin mga ka-sports, may punto naman talaga si Coach Chot. Sa kabila kasi ng mga criticism kay Bol tungkol sa depensa at body language, hindi maikakailan na isa siya sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling delikado ang TNT. Sa isang laro pa nga kontra Magnolia, nakapagtala si Bol ng napakalupit na 53 points, 13 rebounds at 6 blocks. Hindi basta-bastang numbers yan. At ayon pa sa mga analysis, isa sa dahilan kung bakit mababa minsan ang assist niya ay dahil hindi pumapasok ang mga tira matapos ang kanyang pasa. Kaya hindi rin fair na lahat ng problema ng TNT ay ibubuhos agad kay Bol. Sa katunayan, marami ang naniniwala na siya pa ang bumubuhay sa opensa ng TNT sa maraming pagkakataon. Kapag nagpalit kasi sila ng import sa kalagitnaan ng conference, malaking adjustment ulit iyon. Mawawala ang chemistry, mag-a-adjust ulit ang sistema at walang kasiguruduhan na agad magiging mas maganda ang resulta. Kaya para sa marami, tama ang sinabi ng iba na ball is the cure, not the problem. So ngayon mga ka-sports, anong iyong masasabi? Makakagawa kaya ng malaking pangalan si Henry Suco sa Spain? Excited ba kayong posibleng tambalan ni Benny Boatwright at Justin Brownlee sa national team? At tama ba ang desisyon ng TNT na nanatili kay Bol? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung gusto nyo pa ng mas maraming Gilas updates, PBA International Basketball, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga sports at magkita tayo sa susunod na video. Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!